Magandang gabi, Pilipinas. Bayan muling ipinakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta sa mga magsasaka. Inanunsyo ng Pangulo ang mga binuong sistema para maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka tuwing may dumarating na kalamidad. Nag-turnover rin ng Pangulo ng mga mobile zone laboratory na susuporta sa pagpapaganda ng ani. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Bago pa tumama ang malalakas at magkakasunod na sakuna at mapuruhan ang sektor ng agrikultura, handa na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa epekto ng kalamidad sa mga magsasaka at mangingisda. Handa na ngayon tayo dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Inayos na namin ang sistema para hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin. Sa pakikipagpulong sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, tiniyak ng presidente ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Ipapako ng gobyerno ang procurement price o presyo ng palay na binibili sa mga magsasaka. Layo nitong maiwasang malugi ang mga magsasaka anuman ang presyo ng bigas sa mga palengke. Patuloy ang pamamahagi ng mga binhi, abono at iba pang farm input, makabagong teknolohiya tulad ng ipinagkaloob ng 16 na mobile soil laboratory kanina. Laboratorio ito na iikot sa iba't ibang lugar sa bansa para magsuri ng lupa. Para mapag-aralan kung ano na ba ang pangangailangan, ano ba ang tamang pagbigay ng ayuda, ng pesticide, lahat. At pati na kung ano na ang lagay, ano na ang sitwasyon doon sa lupa na tinataniman ninyo para mag-maximize tayo doon dumami ang ating production. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. Siniguro rin ni Pangulong Marcos ang pag-aabot ng insurance. Danyos ito sa masisirang ani sakaling tamaan ng matinding bagyo, El Nino o sakit. Pinalawak natin ang coverage ng ating mga insurance. Bukod po, pero pagka talagang nasira na yung planting season at hindi na makabawi, ay magbibigay kami ng subsidy para makatawid lang hanggang sa susunod na planting season. Ngayong taon, nasa 20.46 million metric tons ang target na produksyon ng palay. Nais ng administrasyon na mabawasan ang pagdepende sa pag-aangkat ng pagkain habang tinitiyak na kumikita ng disente ang mga magsasaka. Patuloy lang ang aming ginagawa para lahat ng tulong na maibigay natin sa ating mga mangingisda, sa ating mga farmer ay gagawin natin. Darating din tayo sa araw na hindi na tayo masyadong umaasa sa importation. Ngayong araw, pinarangalan din ang mga individual, grupo at institusyon na may natatanging ang pagsisektor ng agrikultura sa ilalim ng Gawad Saka. Isa rito si Bong Cajes mula Davao del Sur mula sa pagiging magsasaka at naglalako ng gulay. Pinasok na niya ang poultry at dairy farming matapos makatanggap ng suporta sa DA. Doon ko natutunan ang mga pamaraan at innovations. Noong una, naglalako lang kami. Tapos, dahil sa Department of Agriculture, sumali kami sa Kadiwa at Ani. Bilang parangal, nakatanggap si Bong ng 500,000 piso mula sa DA na maaari niya pang gamitin para lumago ang negosyo. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.